Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pariin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala, at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang maliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala,
Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang ingat sa kanyang pusong matapat ng salintang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyak ay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David ipinanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di mulan nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Alam ninyo, kapag Kwaresma, hindi masamang ngumiti. Amen? Kabilin-bilinan ni Pope Francis, ngumiti tayo kahit mahirap ang buhay. Amen? Bakit?
lahat ng bagay ay lilipas. Ang hirap, pagpapakasakit, lilipas yan. Kaya tayo'y matutong ngumiti. Sapagkat ang taong marunong ngumiti ay ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Sapagkat ang taong nasa kanya, ang Espiritu ng Diyos, ay mayroong kagalakang nagmumula sa puso. Amen? Sa ating mabuting balita ay napakinggan natin na ang mga tao ay may kani-kaniyang kuro, no? Kani-kaniyang kaalaman, kani-kaniyang opinyon tungkol sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng ilan, siya nga ang Mesiyas. Sabi naman ng ilan, hindi siya ang Mesiyas. Sabi ng ilan, magaling siyang mangaral. Sabi ng ilan, hindi siya ang ating hinihintay. Ang mga pagbasa natin ngayon, lalo tigit ang ating mabuting balita, inihahanda na tayo para sa nalalapit na mahal na araw. Inihahanda na tayo kung ano ang sasapitin ng ating Panginoong Hesus. At nakita natin sa mabuting balita, halaw kay San Juan, na kahit ang mga bantay doon sa templo ay hangang-hanga sa kanya. Sapagkat ano ang sabi nila sa mga punong saserdote? Walang sinuman ang kagaya niya kung magsalita. Ano naman ang banat ng mga Pariseo at Saduceo at mga punong saserdote? Kayo ba ay nalinlanglin? Nakakalungkot sapagkat kapag tayo ay nagiging totoo sa ating ginagawa, sa aking ginagawa, sa inyong ginagawa, sa aking pananalita, sa inyong pananalita, may mga tao talaga na hindi makakatanggap ng ating ginagawa. Anong sasabihin? Kayo, nagpapabilog na naman kayo ng ulo sa Kanya. Pero kung titingnan ninyo sa mga salitang binanggit ng mga sundalo, tandaan niyo, ito mga sundalong Romanong ito, hindi ito mga Israelita. Hindi sila naniniwala sa Diyos ng mga Hudyo. Pero nung marinig nilang magsalita si Jesus, abay nakita nila, iba ito. Yung kanyang pananalitay iba. Bakit? Ay sapagkat ang mga pananalita ng Panginoon ay salitang nagbibigay buhay. Amen? Ang salita ni Jesus ay tumatayo sa katotohanan. Amen? At ang salita ng Panginoong Jesus ang siyang tamang daan. Amen? Kaya iyon ang naintindihan ng mga sundalo. Subalit itong mga Pariseo at Saduceo ay hindi pa nila matanggap. Bakit? Kasi nakikita nila ang Panginoong Hesus bilang kalaban nila. Nakikita nila ang Panginoong Hesus bilang hadlang sa kanilang mga planong hindi maganda. Pakinggan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig natin ano ang sabi ng propeta, ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng aking mga kaaway. Ang isang taong kinalulugdan ng Diyos, ang isang taong nagtsatsagang sumunod sa Kanya, ang isang tao na laging gumagawa at nagsasalita ng mabuti, hindi pababayaan ng Diyos. Amen? Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako, lalo tigit sa mga tao na nagsusumikap at nagtsatsagang sumunod sa Kanya at nananatiling tapat sa Kanya. Ang taong nananatiling tapat sa Panginoon, hindi niya pababayaan. Ultimo, ang gagawing mga hakbang, plano ng Kanyang kaaway, ipakikita sa Kanya ng Panginoon. At siyempre, itong si Jeremias may takot din. Bakit? Kasi nang ipinabatid sa kanya ng Panginoon
ang gagawin ng kanyang mga kaaway, iba'y papatayin siya. Ano ang dasal ni Propeta Jeremias? Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ay anong itinuturo sa atin ng unang pagbasa? Ilagay natin ang ating mga sarili sa kamay ng Panginoon. Hindi bagat sa ating pagdarasal ng panalangin Ama namin, hindi ba't nakalagay sa bandang dulo ng panalangin at iadya mo kami sa lahat ng masama. At yan ang panalangin natin, no? Sapagkat gustuhin ko man o hindi, gustuhin nyo man po o hindi, may mga tao talaga na gagawa ng hindi maganda sa atin. No? Lahat ay gagawin nila. Pero, tayo'y sinasabihin ng unang pagbasa, ilagay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Bakit? Sabagkat nababatid niya ang lahat. Bakit baga tayo mga deboto'y napunta dito sa simbahan ng Quiapo? Bakit tayo pumupunta kay Jesus Nazareno? Ay dahil kay Jesus Nazareno tayo ay ligtas. Amen? Kay Jesus Nazareno, alam nating ipagtatanggol niya tayo. Amen? Kay Jesus Nazareno, ligtas tayong lahat. Amen? At ito, no, ang sabihin natin ng pinanghawakan ni Jesus, na kahit siya ay hinahanap para dakpin, nagsasalita pa rin siya at maraming naniniwala sa Kanya. Na kahit may mga tao na gusto siyang dakpin, hindi siya madakip-dakip. Bakit? Kasi parang yung sinasabi ng mga Pariseo at Saduceo taliwas sa Kanyang sinasagawa, sinasalita, at sinasabuhay. Alam niyo, napakaganda ng sinabi ni Nicodemo sa ating bandang dulo ng ating mabuting balita. Anong sabi sa atin ng mabuting balita? Labag sa kautusan na hatulan ng isang tao na hindi mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Tama nga naman si Nicodemo, di ba? Bakit mo nga naman sasabihin ng taong ganito yan, hindi naman pa kayo naghaharap? Para kabaga dito'y sinasabi ni Nicodemo, huwag muna tayong humusga. Which is totoo naman eh. Yan ang problema natin mga tao. Kadali nating humusga. Kadali nating magbitaw ng mga salita na hindi naman inaalam kung ano talaga ang kwentong nangyari. Yan ang sakit ngayon ng Facebook at TikTok at YouTube. Aba, maniwala ho kayo sa akin sa hindi. Mas maraming naniniwala sa atin sa Facebook, YouTube, TikTok at Twitter na hindi naman natin inaalam kung totoo o hindi. Kaya hindi ako magtataka, kadami ng fake news. Di ba? Yan ang magandang paalaala ni Nicodemo. Huy, bago ka muna magbigay ng hatol, bago ka muna humusga, alamin mo muna ang lahat-lahat. Habang tayo'y papalapit ng papalapit sa mga mahal na araw, naririnig na natin sa ating pagbasa, lalo tigit sa ating mabuting balita, ang gagawin ng mga tao kay Jesus. Na sa kabila ng kanyang kabutihan, gagawan pa rin siya ng masama. Subalit tayo'y pinapaalalahanan na sa kabila ng mga taong yan nagagawa ng masama kay Jesus, pinapaalalahanan pa rin tayo ni Jesus Nazareno, magtiwala tayo sa Ama. Huwag na huwag tayong bibitiw sa kamay ng Diyos. Siya ang hahatol, siya ang huhukom sa lahat. Panalangin ko po sa bawat isa sa ating natitipon dito, nawa sa ating paglalakbay, ngayong malapit na matapos ang Kwaresma, at tayo papalapit na ng papalapit sa mga mahal na araw, samahan natin si Jesus. Huwag nating kakalimutan ang ginawa niyang pagliligtas sa atin. No? Ay matanong ko nga ho kayo ba'y handa na sa pagpasok ng mahal na araw? Huy! Kaya tutulog na kayo,
Tatanungin ko kayo uli, kayo ba'y handa na sa mahal na araw? Oh. Ay anong inihanda nyo sa mahal na araw? Ay baka ay yung pang-swimming? O hindi. May pang-picnic, hindi. Sa ating mahal pagdating at pagsapit ng mga mahal na araw, gunitain at alalahanin natin ang ganyawang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Tandaan ho ninyo ito. Kapag nalimutan na nating alalahanin yan, mabubura lahat ng yan. Kapag nalimutan nating gunitain yan, nako, hindi mababaliwala ang lahat. Tandaan natin ng isang magandang kasabihan nating mga Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Sino ang gustong maligtas? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng gustong pumunta sa langit. Oh, bago tayo makapunta sa kaligtasan, kung bago tayo makapunta sa langit, balikan natin, lumingon tayo sa ginawang kwento ni Jesus. Bumalik tayo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. At kapag yan ay nabalikan natin, lalo tigit sa pagpasok natin ng mahal na araw, tsak yun. Mayroong kaligtasang naghihintay sa atin. Tsak yun. Alam na natin ang daan patungo sa kalangitan. Jesus Nazareno, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma at pagpasok ng mga mahal na araw. Jesus Nazareno, salamat sa iyong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Jesus Nazareno, inilalagay namin ang aming pag-asa sa iyo. Amen. Tayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalaala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang aba upang mahatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda at mga may kapansanan, naway palakasin ang mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, sinugo mo yung buktong na anak upang kami higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring ngalan. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo
poon naming handog, buong puso't pag-iisip, inayo mo sa panganib at kupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod ang mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa namang hena nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalang. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananambikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. The Lord upholds my life. The Lord
upholds my life. He saved me by His name. He protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. Though sinners do me harm, and proud men rise against me, I know His power prevails. I praise His most holy name. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. His goodness is my shield. His words are my salvation. His grace upon me bestow. With joy I lift up my soul. The Lord upholds my life. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ilabas ang mga pababasbasan. Iyuko mga ulo, itaas ang mga kamay para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming mapaglingkod, masunurin at tapat sa inyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.